Refuse to sing, who never knew our God, but children of the heavenly King, but children of the heavenly King, may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. Everybody, we're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. The hill of Zion yields a town with stately streets. Before we reach the heavenly fields, before we reach the heavenly fields, or walk the golden streets, or walk the golden streets. We're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. Amang banal, kami po ngayon ay inyong dinala sa inyong bahay panambahan upang kami po ay sama-sama po Diyos na kayo po ay aming sambahin, dakilain, purihin sa Espiritu at katotohanan. At batin niyo po, Ama, na ang aming mga puso ay natutuwa at nagagalak. At patuloy niyo po kaming kinukomfort sa inyong mga mensahe, Panginoon. Sapagkat sa mga awitin pa lamang ay ito'y mga mensahe niyo po na patuloy na nagpaalaala sa amin, O Lord. Salamat po ng marami sa damit, sa pera, sa pagkain, sa hanap buhay, sa negosyo, sa mga kabuhayan na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Salamat po, Diyos, sa kaligtasang temporal, maging po, Diyos, sa kaligtasang eternal na inyo pong binigay sa amin, O Diyos. Salamat po sa eternal life. Salamat maging po sa aming physical ngayon. Salamat sa kalusugan, kalakasan po at kasiglahan. Salamat po, Diyos, sapagkat tinugon niyo po ang aming mga panalangin. Tunay nga po na sabi niyo po siyang mga salita, I will never leave thee nor forsake thee. Salamat po, O Diyos, sa inyong mga pahang. Salamat sa inyong mga katotohanan. Salamat po sa inyong mga aral na siya nagbigay sa amin ng kalakasan po at kasiglahan sa amin po paglilingkod na ito. Salamat din po, Diyos, sa mga pagsubok, problema sila din, sapagkat alam po namin na dito niyo po kami pinapatatag, dito niyo po kami pinapasiglaw, Diyos. Dito niyo po kami tinuturuan sa lahat ng mga bagay na dapat po namin gawin. Kaya, Panginoon, marami pong salamat sa isa ding oportunidad na kami ngayon ay sama-sama nagkakaisa, O Diyos, sa amin pong pagsamba po sa inyo. Tunay nga po na napakabuti niyo po, Diyos. You are worthy to be praised, Lord. You are the King of Kings, the Lord of Lords. You are the bright and the morning star. You are the God of Abraham, Isaac, and Jacob.
kami pinababayaan sa araw-araw po naming buhay. Salamat po sa inyong pagkalinga. Salamat po, Diyos, sa inyong pagtuturo. Salamat po sa inyong pagkukonvert sa amin, na kami po, Diyos, ay nanahan ngayon sa inyong mga salita. Tunay nga po, Diyos, na wala kang katulad sa aming mga buhay. Salamat po sa mga kapatid na inyo pong dinala, Panginoon, sa inyong gawain. Salamat sa mga kapatid na nag-virtual worship. Salamat po sa kanilang mga buhay at nawa, Panginoon, kami pong lahat. Patuloy niyo pong pagpalain sa inyong pong mga salita. Pagpalain niyo po nawa kami sa araw-araw po naming buhay. Turuan niyo po kami, O Diyos, ng aming mga buhay ay patuloy po na kaaya-aya at kadugod-dugod sa inyong harapan. Sapagkat kami po'y nasalaman pa, Panginoon, kailangan namin ang iyong pong mga salita. Kailangan namin ang iyong pagkilos sa aming mga buhay. Kailangan namin, O Diyos, na mamuhay na may pagkatakot po sa inyo. Mamuhay na may pananampalataya po sa inyo, O Diyos. Salamat po, O Lord God, sa mga kapatid na papunta pa lamang, patuloy mo sila ingatan, O Diyos. Sa mga kapatid na hindi namin na yan nakasama, patuloy niyo rin po nawa sila ingatan, pagpalain. Batin niyo po, Diyos, ang rason kung bakit hindi po namin sila ngayon nakasama, yung iba namin kapatid po, Panginoon. At nawa, Panginoong Diyos, kayo po nawa ang siyang manguna sa amin at pagpalain po nawa kami ng iyong po mga salita. Salamat po, Lord God. Sa inyo lamang po ang lahat na karangalan at walatian sa pangalan po ni Jesus. Amen and Amen. 1 Timothy chapter 5, verse 1 up to verse 25. No? Salitan po tayo sa pagbabasa po ng mga salita po ng Diyos. Lakasan po natin. Ako po ang mauna, mga kapatid. Now, 1 Timothy chapter 5, verse 1. Rebuke not an elder, but entreat him as a father, and the younger men as brethren. The elder women as mothers, the younger as sisters, with all purity. Honor widows that are widows indeed. But if any widow have children or nephews, let them learn first to show purity on whom, and to edify their parents, for that is good and acceptable before God. Now, she that is a widow indeed, and desolate, trusted in God, and continueth in supplications and prayers night and day. She that liveth in pleasure is dead while she liveth. And these things give in charge that they may be blameless. But if any provide not for his own, and especially for those of his own house, yet neither hide she is worse than him in fidelity. Let not a widow be taken into the number under 80 years old, having been the wife of one man. Well reported of for good works, if she have brought up children, if she have lodged with strangers, if she have washed the saints' feet, if she have relieved the afflicted, and she have diligently followed every good work. But the younger widows refuse, for when they have begun to wax wanton against Christ, they will marry. Having indignation because they have thus lost their first faith. And without they learn to be idle wanderers about from house to house, not only idle, but templars also, and busybodies, speaking things which they ought not. I wonder
some are already turned aside after Satan. If any man or woman that believeth the Holy Ghost, let them relieve them, and let not the church be charged, that it may relieve them that are widows indeed. Verse 17, let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. For the Scripture says, thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn, the laborer is worthy of his reward. Against an elder receive not an accusation, but before 2 or 3 witnesses. Let the sinner rebuke before all, that others also may fear. I charge thee before God and the Lord Jesus Christ and the elect angels, that thou observe these things without preferring one before another, doing nothing by partiality. Lay hands suddenly on no man, neither be partaker of other men's sins. Keep thyself pure. Drink no longer water, but use a little wine for the stomach's sake, and thine often infirmities. Some men's sins are open before man, going before judgment, and some men may follow after. That's all together, verse 25. Likewise, also the good works of some are manifest beforehand, and they that are otherwise cannot be hid. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Purihin po ang Diyos at tayo ngayon ay nandito sa gawain po ng ating Panginoon. At ang dahilan kung bakit nandito tayo para sambahin yung ating Diyos na buhay. Amen? Amen. Okay? Kaya masarap sumamba sa Lord kapag ka malamig. Di ba? So, ako po, electric fan pa kasi lugi po ako sa inyo. No, hindi halos nakarating dito yung lamig. Okay, ganun pa man din ay bagamat po malamig yung ating place, dapat po tayo ay maging mainit sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Lalong-lalo na po ngayon, sa panahon ngayon, nalalapit na po yung pagdating ng ating Panginoon Diyos. Bakit? Sapagkat nakita ho natin ang mga palatandaan, no? Noong kailan ba yung binalita yung the big one? So maraming tao ngayon, balisa. Okay? Pero tayo, bilang anak ng Diyos, naglilingkod sa Lord, hindi po tayo mabalisa po yan sapagkat ang mga bagay na yan nasa kamay ng ating Panginoon. Amen po? Kaya alam natin na ang mundong ito natin ginagalawan ay temporary lang po ito. Lagi ko nga po sinasabi na ang lahat ng mga bagay sa mundo wala pong forever. Manapay ang buhay natin, dapat tawagan ang ating mga kaloob para sa ating Panginoon. Sabi po ni Lord sa kanya po mga salita, it is better to give than to receive. Ang gusto ni Lord, grace giving. Ang gusto ni Lord, cheerful giving. Manalangin po tayo mga kapatid. Pangwakas. Father God, salamat po na marami sa inyong gawain na ito. At salamat din po sa mga aral niyo po na aming napag-aralan. At nawa ito po ay tumimo sa aming mga puso tungkol po sa
pastor na inyo pong itinalaga sa church na ito. At sa mga tupa ninyo, Panginoon, mga kapatid, na kayo din ang nagdala sa kanila, O Lord. Nawa, Panginoon, ang bawat naming responsibilidad sa inyo, Diyos, ay amin po ito magawa, O Lord God, na may kagalakan, na may kasayahan, Panginoon, at kusang loob na dapat po namin gawin ang mga gawain na inatangin po sa aming mga balita. Lahat po kami mayroong responsibilidad sa isa't isa, Panginoon. Ang responsibilidad po, O Diyos, ng inyong pastor, ng inyong lingkod, ng inyong unang namumuno sa inyong church, ay dapat pangalagaan, Panginoong Diyos, ang inyong pong mga tupa, pakainin ang inyong mga tupa, Panginoon, ibigin ang inyong mga tupa, O Diyos. Pakainin ang inyong mga tupa ng inyong pong mga salita. Alagaan, Panginoon. Salamat po sa mga katotohanan po ito. Panginoon, nawa tulungan niyo po ang ibang lingkod na magawa po ito ang mga bagay nito. Ganyan po sa mga kapatid na narito ngayon, ang kanilang mga responsibilidad, Panginoon Diyos, sa inyo ay ang pagsunod, Panginoon, sa inyong itilalang pastor, O Lord God. Pagsunod sa inyong mga kalooban. At ganyan po, Diyos, ang pagpasako, Panginoon, O Lord God, na ang pastor ay kanilang alalahanin lagi at ipanalangin po, Diyos. Isa po yan, Panginoon, sa responsibilidad ng bawat kapatid. Ganon din, Panginoon, ang pastor, O Lord God. Nawala po ito na amin pong pinag-aralan ng Diyos, ay amin po itong may sa katuparan sa araw-araw po namin buhay. Tulungan niyo po nawa ang bawat isa sa amin na amin po ito magawa, magampanan ng bukas ang puso, galing po sa aming kalooban, hindi po sa pilitan, Panginoon. At ito po ay gagawin namin ng Diyos para po sa inyong karangalan, para po sa inyong kalawatian, Lord. Salamat po na marami at nawa, patuloy niyo po nawa, pagpalain ang bawat kapatid na narito, maging po ang mga kapatid na nag-virtual worship ngayon, kasama din po sila na aming pinapanalangin na sila din po ay inyong pagpalain sa kanilang mga buhay. At sa araw-araw po, Diyos, na aming ginagawa, O Lord God, kami po ay inyong iingatan nawa, iligtas niyo po nawa kami sa anumang kapahamakan, ilayo niyo po nawa kami sa anumang aksidente, anumang disgrasya, Lord. Iligtas niyo po nawa kami sa gutom, sa mundong ito. Patuloy niyo po nawa kami pagpalain, O Diyos, kayo po nawa ang siyang mag-provide ng aming mga pangailangan, sapagkat lahat po kami ay meron pangailangan po, Lord. At nawa, Panginoon, kami po ay patuloy niyo pong pagkalubad ng mga pagkapala, Panginoong Diyos. Salamat sa pagkapalang espiritual. Salamat sa pagkapala ng mga salita po, Diyos, na amin pong tinatamasa sa aming paglilingkod na ito. Salamat po sa inyong doktrina, sa inyong katotohanan. At ganyan po, Diyos, salamat din po sa mga kapatid na inyo pong dinala sa bahay panambahan. Nawa, Panginoon, ang lahat ng mga kapatid ay puklurin niyo po kami lahat ng inyong pag-ibig, ng
isang Espiritu, isang Panginoon. Salamat po na marami at naman po ang desire ng bawat isa, Panginoong Diyos, ano man ang kanilang mga kahilingan, O Lord God, nawa ay tugunin niyo po nawa, Panginoon, ang kanilang mga kahilingan po, Diyos. Alam po namin, Lord, na wala po imposible sa inyo at ganyan po sa mga kapatid na may mga sakit at karamdaman, nawa, bigyan po nawa sila ng kagalingan, tutungan niyo pa po nawa ang kanilang mga buhay sa mga kapatid na hindi namin ngayon nakasama. Sinanay mo rin, nawa, patuloy mo siyang pangunahan, bigyan ng kalusugan, kalakasan at kasilahan, at dugtungan niyo rin po nawa ang kanyang buhay, Lord. Ganyan po ba sa amin, Panginoon, ganyan po namin na nawa, aming mga buhay, kapapapinabang ko sa inyo, at gamitin niyo po nawa ito, Diyos, sa inyong gawain, Lord God, nawa, dugtungan niyo rin po ang buhay ng bawat kapatid na narito, kayo po nawa ang sa patuloy na magpala sa amin, Lord God. Nawa, Panginoon, maging daluyan po kami at alulod ng inyo po pagpapala. Salamat po na marami, Lord God. At tunay nga po na napakabuti niyo po sa amin. Salamat po na marami sa katagumpayan ng inyong gawain po, Diyos. At nawa, ang gawain na ito ay magpatuloy po hanggang sa inyong muling pagbabalik, Lord. Salamat po at dinadalayan po namin ang mga tao na sumusubok sa amin, Lord, mga tao na nanggugulo sa amin. Nawa, sila din po inyong ilusin, Panginoon, at nawa, Panginoon Diyos, proteksyonin po nawa ang inyong mga anak, Lord God, at mapagtagumpayan ang mga bagay nito, at ganyan po, Panginoon, kaya po nawang siyang patuloy na mag-provide ng aming right of way papunta dito sa church. Kaya po nawang siyang kumilos sa mga kapatid, sa mga tao, Panginoon, na nandito po, Lord God. Salamat po na marami. Salamat po sa kanilang mga buhay na patuloy po na tumutulong sa iyong gawain. Maging po, salamat din sa lahat ng mga kapatid na tumutulong po sa inyong gawain, Lord God. Maging po sa aming mga kaloob, patuloy niyo po itong masmasan, Panginoon, at nawa, patuloy niyo rin po pagkalain ang mga kapatid po, Diyos. Salamat po na marami, Lord God, for you, Lord, all the glory, all the praises, and honor. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, this we pray. Amen and amen.